morning, sir. Please. You may be seated. Thank you. So, alright. Okay, so, bago po ang lahat, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako po si Chris, and kasama ko po si Pastor Matthew Stocky. Kami po ay from Verity Baptist Church, and yung church po namin actually ay nasa Cainta, Rizal. Pero nandito po kami actually ngayon sa inyo para mag-share po ng gospel. Okay? So, yung gospel po, basically, is importante po para sa atin yon. Kasi, isipin nyo po to guys, alright? Sino dito nakakakilala na kay Jose Rizal? Okay? So, kilala nyo kung ilang taong buhay si Rizal? 33 years, right? Okay? Gano'n siya katagal patay? 100 plus, right? Okay? So, ang pinapakita ko sa inyo guys is mas matagal mamatay kaysa mabuhay. So, the question is, what if kapag binawian kayo ng buhay ngayon, alam nyo ba kung saan pupunta yung kaluluwa nyo? Kasi ang Bible nagtuturo siya na meron tayong kaluluwa na pwede mag-spend either sa langit or sa impyerno. And the Bible teaches, sabi ng Bible, that ye may know that ye have eternal life. Okay? So, pwede natin malaman actually kung paano tayo 100% ang mga kasigurado na pupunta tayo ng langit. Okay? So, yun yung ipapakita namin sa inyo. So, first, dito ko sisimulan sa Romans chapter 3. Sabi kasi sa verse number 23, pag tinignan nyo to, sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. So, sabi ng Bible na lahat daw tayo mga tao, meron tayong kasalanan. Naniniwala kayo doon? Kumbaga, nobody's perfect, right? Ako may kasalanan, kayo may kasalanan, and everyone else. Okay, now ano ba yung kasalanan? Sabi ng Bible, sin is the transgression of the law. So para daw malaman nyo na yung bagay na ginawa ninyo ay isang kasalanan, dapat daw lumalabag siya sa isang batas. For example, inutusan kayo ng nanay ninyo, oy, maglinis ka ng kwarto. Batas yun ng nanay ninyo, right? So ano mangyayari sa inyo kapag hindi ninyo ginawa yung utos sa inyo ng nanay nyo? Mapapagalitan kayo or mapapalo kayo. Sa Pilipinas, meron tayong mga batas, right? For example, bawal mag-jaywalking. Kapag nag-jaywalking ka at nahuli ka, ano mangyayari sa'yo? Mamumulta ka or makukulong ka, right? Na sinasabi ng Bible, ang Diyos may utos din sa atin. Okay? And sabi ng Bible, kapag tayo sumuway sa utos ng Diyos, sabi ng Bible sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. So, sabi ng Bible na kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, sabi ng Bible tayo daw ay mamamatay. Okay? Question, sino nakakakita dito ng patay? Oh, marami na, di ba? Kapag ang tao namatay, saan napupunta yung katawan niya? Daming akala ko nakakita na kayo pa. Di ba kapag ang tao namatay, binuburol, tapos nililibing sa sementeryo? Daw hindi niya sinasabi na kamatayan ng Bible. Kasi sabi ng Bible sa Hebrews chapter number 9, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. So sabi ng Bible na kapag tayo namatay, okay, automatic, it's either hahatulan tayo ng Diyos kung pupunta tayo ng langit or pupunta tayo ng impyerno. The reason why that is important is kasi maraming tao naniniwala sila yung judgment ng Diyos sa end of the world pa. Hindi yon. Kapag namatay ka, yung susunod na malalaman mo, it's either nasa langit ka or nasa impyerno ka. In fact, ang Bible, nagtuturo siya ng ikalawang kamatayan. Sabi ng Bible sa Revelation chapter 20, sabi sa verse number 14, sabi doon, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. So sabi ng Bible, merong ikalawang kamatayan, and sabi ng Bible, yun daw yung lake of fire. Lawa ng apoy, or in one word, ang alam natin doon ay impyerno. Okay? So yun daw yung ikalawang kamatayan natin. So yung lawa ng apoy. In fact, nagtuturo ang Bible ng mga tao na pupunta doon. Sino daw yung mga pupunta doon, Sir Chris? Well, sabi ng Bible sa Revelation 21 verse 8, ito yung listahan, sabi ng Bible, but the fearful and unbelieving, and the abominable and murderers, and whoremongers and sorcerers and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So sabi ng Bible na itong mga tao na nakagawa ng mga kasalanan na ito, sila daw yung pupunta ng impyerno. Siguro naman, wala naman ditong mamamatay tao. Murderer, meron ba? Wala naman. Oh, wala naman siguro mukhang mangkukulam. Sorcerer.
Oh, meron daw. Okay. Joke lang. Hindi ako naman, joke lang din yon. Okay, but, okay, sabi ng Bible sa bandang dulo, and all liars. Ano yung liars? Sinungaling. Okay, ako minado ako nakapagsinungaling na ako. Kayo? Now, here's the thing. Sa tingin nyo ba, lahat tayo mga tao at least once in our life nakapagsinungaling na tayo? Right. And sabi ng Bible, all liars, saan pupunta? So kung lahat tayo mga tao pala mamatay ngayon, according to the Bible, saan dapat pupunta yung kaluluwa natin? Gusto nyo ba yon? Ayaw. Sino may gusto? Napaso na ba kayo, guys? Right, masakit? O imagine niyo yung sarili ninyo nanunukoy sa gitna ng lawa ng apoy. Sobrang sakit nun, di ba? Siyempre, walang taong may gusto nun. In fact, sabi ng Bible, God is not willing that any should perish. So sabi ng Bible na even ng Diyos, ayaw niya na actually tayo mga tao mapunta ng impyerno. So dahil doon, meron siyang ginawa para sa atin. Sabi ng Bible sa Romans chapter 5, sabi sa verse number 8, ganito pinakita ng Diyos yung pagmamahal niya para sa atin. Sabi ng Bible, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So sabi ng Bible na dahil mahal tayo ng Diyos, ang ginawa ng Diyos, ibinigay niya para sa atin si Jesus Christ. Okay? Now, kilala niyo si Jesus Christ? Okay. Si Jesus Christ, ang tinuturo ng Bible is God made flesh. Sabi ng Bible, He was manifested to take away our sins and in Him is no sin. So para maunawaan niyo yung dahilan kung bakit kailangan pumunta dito sa lupa ni Jesus Christ, kasi kung iisipin niyo, for example, ganito, ako, namatay ako at may kasalanan ako. Sabi ng Bible, saan dapat pupunta yung kaluluwa ko? Sa hell. So, kunyari, tropa kami ni Kuya. Okay? Now, may question ako sa'yo, Kuya. Kung sakaling tropa tayo, tapos namatay ako at napunta ako ng impyerno, gusto mo ba akong iligtas o hayaan mo na lang ako doon? Hayaan, sir. Hayaan mo na lang ako. Grabe ka naman. Di ba? Siyempre, kung may kaibigan kayo, listen up. So, syempre, kung may kaibigan kayo, ayaw ninyo siyang mapunta ng impyerno, tama? Pero here's the thing, pwede ko bang bayaran yung kasalanan ng kaibigan ko sa impyerno? Pwede ba? Hindi. Hindi, kasi may kasalanan din ako. So, kung makikita ninyo, ang kailangan natin para maalis tayo sa impyerno at hindi pumunta doon, ay kailangan merong magbabayad ng kasalanan natin. Right? Dapat yung tao walang kasalanan na magbabayad sa kasalanan natin. Ang problema, sabi ng Bible, lahat tayong mga tao merong kasalanan. For all have sinned. So, ano ngayon yung magiging solusyon? Ang solusyon ng Diyos is the fact na isugo niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ, right? Born of the Virgin Mary, wala siyang father side. So, kung hindi nyo to alam, actually yung father side yung nagdadala ng sin nature sa atin. Okay? So, wala siyang father side, kasi Diyos yung ama niya, and so therefore wala siyang sinful nature. Nagpakita siya ng mga milagro dito sa lupa para patunayan na siya ay Diyos. Pero kung titingnan nyo yung kanyang kwento, even if na perpekto siya at wala siyang kasalanan, namatay pa rin siya bilang isang makasalanan. Right? Kasi anong nangyari sa kanya? Hinuli siya, binugbog siya, pinasakitan siya, right? Ipinako siya sa krus, right? And then, namatay siya, right? Pero after 3 days and 3 nights, anong nangyari sa kanya? Nabuhay siya magmuli. And alam niyo, sabi ng Bible, sa 1 John chapter 2 verse 2, sabi ng Bible, He is the propitiation for our sins. So ano ibig sabihin ng propitiation? Ang ibig sabihin ng propitiation ay kabayaran. So sinasabi ng Bible na nung si Jesus Christ, namatay siya, nakapako siya sa krus, tapos inilibing siya at nabuhay siyang magbuli, yun daw, sabi ng Bible, He's the propitiation for our sins, and not for ours only, ibig sabihin hindi lang para sa atin, but also for the sins of the whole world. So, ang sinasabi ng Bible, na yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng lahat ng tao na kilala ninyo, past, present, and future, okay, lahat yon binayaran ni Jesus Christ in one-time event. Nung siya ay namatay, inilibing at nabuhay muli 2,000 plus years ago. Okay? So ngayon, isipin niyo to. Kasi, for example, ikaw, kuya, kapag nakagawa ka ng kasalanan, sabi ng Bible, bayad na ba yun? Hindi pa. Sabi nga, lahat na ng kasalanan eh. Di ba?
So yung lahat ng kasalanan natin, kahit makagawa pa kayo ng kasalanan tomorrow, ang tinuturo ng Bible is binayaran na yun ni Jesus Christ. Okay? Ano mang kasalanan yung gawin nyo, ano man yung kasalanan na meron, sabi ng Bible, binayaran na ni Jesus Christ lahat ng kasalanan natin. Okay? Ngayon, ito yung question. Kung lahat ng kasalanan natin bayad na, correct? Sa tingin nyo ba, lahat tayo mga tao ngayon, automatic na nadediretso ng langit pag namatay tayo? Tama kayo doon. Okay? Kasi sabi ng Bible sa Matthew 7, narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. So sabi ng Bible, kukonting tao lang actually ang mapupunta ng langit, pero hindi dahil mahirap mapunta ng langit, kundi kasi sabi ng Bible, narrow is the way. Makitid yung daan. Hindi niya sinabing difficult is the way. Ang sinabi niya, narrow is the way, makitid yung daan pagpunta ng langit. Okay? So ngayon, Sir Chris, bakit ganun? Binayaran na ni Jesus Christ yung kasalanan nating lahat, so lahat yung bayad na, pero hindi pa pala tayo lahat pupunta ng langit. So ano pa yung kailangan nating gawin? Well, actually, kung titingnan niyo yung verse na pinakita ko sa inyo kanina, sabi ng Bible sa Romans chapter 6, sabi sa verse 23, sabi doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan, pero meron daw regalo ang Diyos sa atin. O, January pa lang, kakatapos pa lang ng Pasko, di ba? Sino dito nakatanggap ng regalo? Alright. Binayaran nyo ba yon? Hindi, di ba? Kasi ang regalo, libre. Right? So, for example, kuya, sinabi ko sa'yo, kuya, may regalo ako sa'yo, Bible. Bigay ko sa'yo, pahingin 10 piso. Regalo ba yon? Hindi, di ba? Kasi may bayad. Right? Now, here's the thing. Kapag binigay ko yung Bible kay kuya, sino na may-ari? Siya na. Pwede ko pa kayang bawiin yon? Hindi na. Kasi pag binawi ko sa kanya, anong tawag niyo sa akin? Scammer. Di ba? Magnanakaw. Right? Kasi siya na yung may-ari, tapos kinuha ko pa. Right? So, naging magnanakaw ako. So, ang point ko, makinig, ang point ko po is the fact na kapag bibigyan ka ng regalo, number 1, hindi mo na siya kailangang bayaran, sa'yo na siya, and hindi na siya po pwedeng bawiin sa'yo. Okay? Kasi ang sabi ng Bible, meron daw gift of God. So, ibig sabihin, yung Diyos magbibigay ng regalo sa atin. Question, babayaran pa ba natin sa Diyos yon? Hindi na. Kapag tinanggap natin yon, pwede pa bang bawiin ng Diyos yon? Hindi na. Ano yung regalo ng Diyos? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Okay? Na gusto ko lang ulit i-emphasize sa inyo guys, hindi yun yung buhay na meron kayo ngayon. Kasi yung buhay na meron kayo ngayon, sabi ng Bible, isang beses mamamatay kayo. Sabi ng Bible, it is appointed unto man once to die. So lahat tayo appointed na isang beses mamamatay tayo. Pero, okay, baka isipin nyo rin, uy, eternal life, immortal na ako, di na ako mamamatay. Right? Pero hindi rin yun ang ibig sabihin nun. Okay? Hindi ibig sabihin na porket may buhay na walang hanggan ka, hindi ka na physically mamamatay. Ano yung ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Tingnan nyo to. Sabi ng Bible sa John chapter 3, this is probably the most famous verse in the Bible. Sabi ng Bible sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So yung everlasting life kapareho ng eternal life, right? Ano daw yun? Okay. Ano ba? Ito pa everlasting. Okay. Sorry, dito pala ako Anyways, so, everlasting life is eternal life. Okay, now tingnan nyo to. Sabi ng Bible, kapag gano'n na lang daw inibig ng Diyos yung sanlibutan, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Sino yung bugtong na anak ng Diyos? Si Jesus Christ. And sabi ng Bible na kung sino man daw ang mananampalataya sa Kanya, hindi daw dapat mapahamak. Okay? Pero sinabi ba kung saan kayo mapapahamak? Hindi. Kasi ang premise ng Bible, kapag kayo namatay at meron kayong kasalanan, saan pupunta yung kaluluwa nyo? Sa impyerno. So, dun kayo mapapahamak. Correct? So, sinasabi ng Bible na kapag kayo nanampalataya kay Jesus Christ, question, pupunta pa ba kayo ng impyerno? Hindi na. Pero magkakaroon daw kayo ng everlasting life. So, kung meron kayong everlasting life ngayon, right? Tapos namatay kayo,
yung kaluluwa ninyo, pupunta pa ba ng impyerno? Hindi na. Hindi na po. Saan siya pupunta? Langit. Ilang percent yun natin? 100%, right? Kasi dalawa lang yung pupuntahan ng tao. Langit or impyerno. Sa math ninyo, di ba, ano yun? Pag dalawa ang chance, 50-50. Oo. Pero ang sabi ng Bible, kapag nanampalataya ka kay Jesus Christ, pupunta pa ba yung kaluluwa mo sa impyerno? Hindi na. So, ilan na lang pwede mong puntahan? Saan yun? So, ilang percent ulit yun? 100% makakasigurado ka na yung kaluluwa mo ay pupunta ng langit once na alam mo na meron kang buhay na walang hanggan. So, sa tingin niyo madali lang malaman na pupunta yung tao sa langit? Bakit? Tanungin kita, ate, kapag ang tao may buhay na walang hanggan, saan pupunta yung kaluluwa niya? Sa langit. O, madali lang, nasagot niya nga agad right? Basta alam mo na meron kang buhay na walang hanggan, automatic, alam mo na pupunta ka ng langit. Siguro, kaya sabi niyo, teka lang, Sir Chris, mahirap naman yun. Kasi paano ko masisigurado na meron akong buhay na walang hanggan? Paano nga daw ulit kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, sabi ng Bible? Pag nag-believe daw kayo, sabi ng Bible, bibigyan daw kayo ng buhay na walang hanggan. In fact, tinanong isang beses sa Bible, sa Acts 16, sabi doon, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So, tinanong, ano daw yung kinakailangan yung gawin para maligtas daw kayo or para mapunta kayo ng langit? Ano sabi? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. So, ang sabi ng Bible na para tayo ay maligtas, ang kailangan nating gawin ay manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Now, let me just make this clear. Kasi baka isipin nyo, teka lang naman, Sir Chris, naniniwala naman ako kay Jesus Christ. Okay? Pero ang sinasabi ng Bible is para maligtas ka, kailangan maniwala ka na si Jesus Christ yung magliligtas sa'yo. Paano kanya niligtas? Binayaran niya yung kasalanan mo sa impyerno. Kasi di ba namatay siya, inilibing siya, so napunta siya ng impyerno, kaya siya nabuhay na magmuli after 3 days and 3 nights. Kasi nandun siya sa impyerno, binayaran niya yung kasalanan mo. Okay? So yun dapat yung paniniwalaan mo para mapunta ka ng langit. Kasi karamihan ng mga tao ngayon, hindi yun yung paniniwala nila. Okay? Maraming mga tao, naniniwala sila na kailangan mo magsimba para pumunta ng langit. Kailangan mo gumawa ng mabuti para mapunta ng langit. Kailangan magbabasa ka ng Bible para pumunta ka ng langit. Pero hindi yun ang tinuturo ng Bible para tayo ay mapunta ng langit. Kasi isipin nyo to. Okay? What if sinabi ko sa inyo, and ito yung paniniwala ko, but what if sinabi ko sa inyo, napupunta ako ng langit kasi gumagawa ako ng mabuti, nagbabasa ako ng Bible, tumutulong ako sa kapwa ko, okay? Sa tingin ninyo, kanino talaga ako nagtitiwala para pumunta ng langit? Ulitin ko yung question Pag sinabi ko pupunta ako sa langit kasi gumagawa ako ng mabuti, nagbabasa ako ng Bible, kanino ako nagtitiwala? Sa sarili ko. Sabi ng Bible, kanino ako dapat magtiwala para pumunta ng langit? Kay Jesus Christ. So here's the thing, kapag ako nagtitiwala sa sarili ko, pero gumagawa pa rin ako ng mabuti, right? Pupunta kaya ako ng langit? Hindi. Ulitin ko. Para pumunta ng langit, kanino dapat maniwala? Kay Jesus Christ. Pero kung ako nagtitiwala sa sarili ko, pupunta kaya ako ng langit? Kahit na gumawa ako ng mabuti. Tama? Hindi ako pupunta ng langit kasi ang kailangan kong gawin, magtiwala kay Jesus Christ. Right? Okay? So, balik na rin natin. Paano kapag ako naman, nagtitiwala kay Jesus Christ, pero nakagawa ako ng sobrang samang kasalanan after 10 years? So, let's just say, for example, nagtiwala ako kay Jesus Christ ngayon, tapos after 10 years, nagkaroon ako ng malaking problema, and na-depress ako, tapos nag-commit ako ng suicide. O guys, sabihin ko lang masama mag-suicide. Huwag kayong magpapakamatay, huwag nyo gagawin yon, okay? But, let's say for example, na-depress ako, and ganun yung ginawa ko, nagpakamatay ako. Okay? So, saan pupunta yung kaluluwa ko? Ulitin natin. Okay. Nanampalataya ako kay Jesus Christ, so meron akong, pag nanampalataya, ano yung makukuha kong regalo? Everlasting life. So, kapag namatay ako bukas, saan pupunta yung kaluluwa ko? Ilang percent? 100% pupunta ako sa langit kasi meron akong buhay na walang hanggan.
Ang problema, hindi ako namatay bukas. Namatay ako 10 years from now, and namatay ako dahil nagpakamatay ako. Okay? Question, mawawala ba yung buhay na walang hanggan? Hindi na nawawala ba yung buhay na walang hanggan? Babawiin pa ba sa inyo ng Diyos yon? Hindi na siya babawiin sa inyo ng Diyos. So kung meron kang buhay na walang hanggan and nag-commit ka ng suicide, saan pupunta yung kaluluwa mo? Kahit na nag-commit ka ng suicide. Right? Pero hindi ko sinasabing gawin nyo yun. Baka mo sabihin nyo, uy, pwede na pala akong gawin yun. Hindi ko sinasabing gawin nyo yun. Alright? Ang sinasabi ko sa inyo is the fact na kahit na makagawa kayo ng kasalanan, makakasigurado pa rin kayo 100% na yung kaluluwa ninyo ay pupunta sa langit. Kasi sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2, tingnan nyo to. Sabi ng Bible, for by grace are ye saved through faith. So sabi ng Bible, paano daw tayo naligtas? Faith, pananampalataya. Pero pansinin nyo to, sabi ng Bible, and that not of yourselves. So sabi ng Bible, hindi siya sa pamamagitan ng sarili natin. So anumang bagay na ginawa mo sa sarili mo, mabuti man siya or masama, wala siyang bahagi sa kaligtasan mo, hindi siya pagbabasihan ng Diyos sa kaligtasan mo, because of the fact na sabi ng Bible, ang kaligtasan natin nakabase lang sa pananampalataya. So dapat manampalataya ka kay Jesus Christ. Kung hindi ka mananampalataya, pupunta ka ng impyerno. Pero pag nanampalataya ka kay Jesus Christ, sabi ng Bible, pupunta ka ng langit. Okay, pero pansin nyo, sabi ng Bible, it's the gift of God, not of works. So, hindi mo kailangan gumawa ng mabuti or anything para pumunta ng langit. Ang kailangan mo lang gawin ay manampalataya kay Jesus Christ. Pero let me just make this clear, okay? Kasi baka nga sabihin niyo, pwede na pala akong pumatay ng tao. Masama po pumatay ng tao. Pero sinasabi ng Bible, for example, in John 1:12, sabi po dun, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, sabi ng Bible, kapag kayo nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sabi ng Bible, ituturing daw kayo ng Diyos na anak. Okay? Sino dito may magulang? Siyempre. Okay? Di ba, parents kayo? Isipin niyo parents ninyo. Pag nakagawa kayo ng masama sa parents ninyo, anong ginagawa sa inyo ng parents nyo? Pinaparusahan kayo, pinapagalitan kayo. Yeah, dinidisiplina. Pero, here's the thing. Sa tingin nyo ba makakagawa kayo ng sobrang samang kasalanan to the point na kaya kayong sunugin ng mga magulang nyo? Never, right? So ano mang kasalanan ang gawin ninyo, sigurado paparusahan kayo ng magulang ninyo, but then hindi niya kayang sunugin. So sinasabi ng Bible na kapag tayo nanampalataya kay Jesus Christ, sabi ng Bible, ituturing daw tayo ng Diyos na anak. So ibig sabihin, kung anak na tayo ng Diyos, ano natin yung Diyos? Ama or magulang. So isipin niyo yun, kung magulang na natin ng Diyos, kapag gumagawa tayo ng masama at hindi tayo sumusunod sa Kanya, sasabihin niya kayang, uy, very good. Ganun ba ang magiging reaction ng Diyos? Anong magiging reaction ng Diyos? Magagalit siya at paparusahan niya tayo. Sabi ng Bible, whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. So kapag tinanggap ka na anak ng Diyos, sabi ng Bible at hindi ka sumunod, then basically meron kang kastigo or meron kang palo dito sa Diyos, sa lupa. Pero, sa tingin nyo ba, kung anak na ang turing sa inyo ng Diyos, dadalhin niya pa ba kayo sa impyerno? Hindi na. So kapag ikaw may kasalanan, pag ikaw nanampalataya kay Jesus Christ, at ikaw ay namatay at ikaw ay gumawa ng kasalanan, kapag namatay ka, saan pupunta yung kaluluwa mo? Bakit? Ano kailangan yung gawin? Manampalataya kay Jesus Christ para mapunta ng langit. Now, last na lang, kasi sabi ng Bible sa Romans chapter 10, sa verse number 9, sabi dito, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. So, sabi ng Bible, na kapag kayo daw, kinonfess ninyo with your mouth. Bakit kailangan i-confess, Sir Chris? Sabi mo kanina, believe lang. Kasi ganito yon. Di ba, isipin nyo, kapag anong ginagawa ninyo kapag may gusto kayong hilingin sa Diyos? Nagdadasal kayo. So kung gusto ninyo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan nyong hilingin sa Diyos yung buhay na walang hanggan. Kaya kailangan nyong i-confess. Pero mas importante sa confession is yung believe on the Lord Jesus Christ. Kasi hindi naman nyo hihingin siguro yun kung hindi kayo naniniwala na bibigyan kayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Tama? So kailangan mag-confess kayo or hilingin natin yung buhay na walang hanggan kay Jesus Christ. Ngayon, kung ang paniniwala na ninyo ngayon ay pupunta kayo ng langit, hindi dahil mabuti kayong tao or gumawa kayo ng mabuti or nagbasa kayo ng Bible or something like that, but you believe na pupunta ka ng langit because Jesus Christ paid for your sins,
siya yung namatay, inilibing at nabuhay para sa kasalanan mo, at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, at hindi na mawawala sa iyo yun kahit ano pang mangyari, i-invite ko po kayo na mag-pray. Hilingin natin yung buhay na walang hanggan kay Jesus Christ. Okay lang ba yon? So, yuko lang kayo, tapos sundan nyo lang yung sasabihin ko. Igagayad ko lang po kayo sa prayer. Sabihin lang natin, yuko lang kayo, sabihin nyo lang po, Panginoong Jesus, alam ko po na ako po ay isang makasalanan at papuntang impyerno. Pero Panginoon, hinihiling ko po na ako po ay inyong iligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan. Wala po akong ibang pinagkakatiwalaan, kundi kayo lamang po. Panginoong Hesukristo. Amen. Okay. Thank you po, guys. So, meron kaming quiz. Siyempre, nasa school tayo, di ba? So, magkuquiz po tayo. Pakisagutan lang po ito. Kung ano lang po yung sagot, yung naiintindihan nyo. So, yung tatlo po, madali lang to kasi yung tatlo may choices naman. Okay, pwede pong Tagalog or English yung isulat ninyo. Paano na lang dun, ate? Pwede pong Tagalog